Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, usong-uso na ang mga CCTV. Mapamalaking establishment man o maliit, minsan nga kahit sa bahay lang. Subalit sino ang mag-aakala na magiging piping saksi ang CCTV sa huling sandali ng dalawang dalagang biktima ng mga taong mapagsamantala? Yan ang kwento natin para sa araw na ito. Ang pagkatuklas. August 22, 2022, isang lalaki ang pumunta sa inuupang bahay ng kanyang kasintahan sa Malabon City. Ito ay matapos ilang oras hindi nag-reply sa kanyang mga text at tawag ang kanyang girlfriend. Pagpasok ng bahay, agad na tumambad sa lalaki ang isang nakakagimbal na eksena. Ang girlfriend niya ay wala ng buhay at wala na din suot pang ibaba. Agad na tumawag ng mga pulis ang lalaki para i-report ang nangyari sa kanyang kasintahang si Ann. Bakit iyon sinapit ni Ann sa mismong bahay pa niya? Ang babaeng biktima ay si Lovely Ann Gomez, 29 years old. Nakatira ang dalaga sa Malabon City. Simple, mabait at mapagmahal na dalaga kung ilarawan si Ann ng kanyang nanay na si Jean. May isa pang kapatid na lalaki si Ann na mas bata sa kanya. Tulad ng maraming kabataan ngayon, mahilig din si Ann sa K-pop. Bukod doon, may malaking puwang din sa puso ni Ann ang mga aso at pusa. Lalo na yung mga gala o stray cats. Nag-ampon pa nga si Ann ng mga aso at pusa na kung ituring niya ay pamilya. Bumukod na siya ng bahay para magkaroon ng tuluyan ang mga inampon niyang pusa at aso. Hilig din ni Ann na mag-crochet at kasali siya sa mga groups online. Ang pangyayari. August 22, 2022, bandang 1:00 ng tanghali, lumabas si Ann para ilakad ang aso niyang si Chansey. Makikita pa nga sa CCTV ang dalawa na naglalakad sa isang eskinita. Sa parehong CCTV, nahagip naman ang isang lalaki na may dalang bag at nakasuot ng printed na t-shirt. Ang lalaking ito ay si J. Mark Reyes, 26 years old na mula sa ibang barangay sa Malabon. Palihim na sinundan ng lalaki si Ann hanggang sa makarating ito sa kanyang inuupahang bahay. Nakursunadahan ng lalaki ang dalaga kaya isang masamang plano ang kanyang binuo. Makikita sa CCTV na palakad-lakad si Mark sa eskinita kung nasaan ang bahay na inuupahan ni Ann. Pabalik-balik siya sa labas, tumigil sa harap ng bahay at tila nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa, sinubukang buksan ni Mark ang gate na nooy bukas pala. Dahan-dahang pumasok ang lalaki sa loob ng bahay. Nakita si Mark ng aso ni Ann na si Chansey at kumahol ito. Dahil sa ingay, posibleng mabuko si Mark sa kanyang plano. At para hindi nga ito mangyari, sinaksak ni Mark ang aso hanggang sa mamatay ito. Maya-maya pa, dumating na si Ann at laking gulat niya sa nangyari sa kanyang aso. Doon na din niya nakita na may ibang lalaki sa loob ng kanyang bahay. Sumigaw si Ann at humingi ng tulong at nagtangkang tumakas. Ngunit bago pa man niya ito magawa, nahabol na siya ni Mark. Sinakal ni Mark si Ann hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay ang dalaga. Pinagsamantalahan pa umano ni Mark si Ann matapos mangyari ang krimen. Nagawa pang maligo ni Mark at magpalit ng damit sa loob ng bahay ni Ann. At saka ito umalis na nakunan rin sa CCTV. Bandang 1:57 ng tanghali nang makasakay ng e-trike si Mark paalis sa crime scene. Makalipas naman ang ilang oras, nadiskubre na ang labi ni Ann ng kanyang kasintahan. Labis na nalungkot si Jean sa pagkawala ng kanyang anak. Tila daw tinatong hayop si Ann nang gumawa nun sa kanya na halang ang bituka. Ang investigasyon. Lumalabas sa autopsy na pananakal ang ikinamatay ng biktima. Bukod doon, may mga sinyalis din na nanlaban si Ann sa sospek. Noong una, palaisipan sa mga pulis kung sino ang may gawa nun sa kanya. Pero sa tulong ng barangay, napasa kamay ng mga pulis ang pinakamahalagang ebidensya. Ang kuha ng CCTV sa eskinita. Nang isa-isahin nila ang CCTV, doon na nila nakita ang huling sandali bago mangyari ang krimen. Nakita nila si Mark na sinusundan si Ann at nagawa ngang makapasok sa bahay ng babae. Napansin din ng mga pulis na lumabas muli ang lalaki at iba na ang suot ng kulay ng damit. Nang siya ay tumakas, sumakay si Mark sa isang e-trike.
Dahil dito, itinuring ang person of interest ng mga pulis ang lalaki sa CCTV. August 23, 2022, nang matunto ng mga pulis ang driver ng e-trike na sinakyan ni Mark. Itinuro ng driver kung saan nagpahatid si Mark. Agad namang pumunta ang mga pulis sa bahay kung saan nagpababa si Mark. Ito pala ay bahay ng kanyang tiyahin. Ayon sa ginang, pinalayas na si Mark matapos nitong aminin sa kanya na siya ay may nadisgrasyang tao. Posible umanong nasa Bulacan si Mark sa bahay ng kanyang lolo at lola. Doon na din nakilala ng mga pulis na ang lalaki nga ay si Mark. Napag-alaman nila na dati nang may kaso si Mark. Taong 2019 nang mahuli siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nakalaya lang siya matapos mabigyan ng probation. Nang araw din na iyon, nagkasa ng isang manhunt operation ang mga pulis sa Bulacan. Madaling araw nang puntahan ng mga pulis ang bahay kung saan nagtatago si Mark. Nadatnan nila doon ang lalaki at agad nilang dinakip. Nung una nga ay hindi pa agad sumama si Mark sa mga pulis at sinabing wala siyang alam sa ibinibintang sa kanya. Ibinalik si Mark sa Malabon para questionin tungkol sa krimen. Nang nasa presinto na si Mark, inamin nito ang nagawa niyang krimen. Tumugma naman ang kwento ng suspect sa mga detalye na nakita sa CCTV. Na-recover sa kanya ang dilaw na t-shirt na kanyang sinuot matapos magpalit ng damit at mangyari ang krimen. Sinabi din ng suspect na kaya niya nagawa ang krimen ay dahil nagustuhan niya si Ann nang makita niya ito sa eskinita. Ikinuwento din ni Mark kung paano buong lakas ng loob niyang pinasok ang bahay ni Ann matapos niyang masiguradong walang ibang tao. Kinasuhan si Mark ng murder at panghahalay. Siya ay kasalukuyang nakakulong at wala pang hatol na lumalabas para sa pagpatay niya kay Ann. Nagpasalamat naman si G na sa wakas ay nadakip na ang suspect na pumatay sa kanyang anak. Subalit hindi pa din matanggap ng ginang ang sinapit nito. Nananawagan siya na sana mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang anak na si Ann. Para sa ating pangalawang kwento, nangyari naman ito sa Camarines Sur. Ang pagkatuklas. October 31, 2022 ng hapon, masayang naglalaro ang dalawang binata sa tabi ng bakanting lote sa Camarines Sur. Maya-maya pa napunta ang bola ng badminton sa talahiban na lote. Doon nila napansin na tila isang bagay na natatakpan umano ng sako. Sa takot ng dalawa, mabilis silang nagsumbong sa barangay na siyang tumawag ng mga pulis. Mabilis na rumispondi ang mga pulis sa lote at nakumpirma nilang isang labi ng babae ang nakita. Ang dalaga ay 3 araw nang nawawala na si May. Bakit kaya iyon sinapit ni May at sino naman kaya ang may motibo na siya ay patayin? Ang labi ng babae ay nakilalang kay Irish May, 18 years old. Panganay si May sa kanilang magkakapatid at ang kanyang mga magulang ay pangalanan na lang nating Rachel at Ernesto. Mabait, may mabuting puso at palakaibigan kung ilarawan si May ng kanyang mga kaklase. Masipag din siya mag-aral at napakadalang kung umabsent. Lahat din ng kanyang kaklase ay kanyang kaibigan. Napagsasabay ng dalaga ang kanyang pag-aaral at pag-a-attend sa mga church activities. Ang pangyayari. October 28, 2022, may church activity si May na kailangan puntahan. Bago siya umalis ay nagpaalam siya sa kanyang tita. Matapos bumaba sa bus, nakausap ni May ang isang pedicab driver. Sa kuha ng CCTV, sumakay si May sa pedicab at sumunod naman sa kanya ang isang babaeng balot vendor. Ang driver ng pedicab ay si Ray Mark Belesa. Nang mga oras na iyon ay nakainom si Ray at hinatid niya ang dalawa niyang pasahero. Naunang bumaba sa pedicab ang balut vendor. Dahil sa espiritu ng alak, isang masamang plano ang binuo ni Ray sa kanyang pasahero. Dinala ni Ray ang dalaga sa madilim na bakanting lote sa loob ng isang subdivision. Doon niya hinatak ang dalaga sa talahiban. Sigaw ng sigaw umano si May kaya sinakal siya ni Ray. Hindi naman nagawa pang manlaban ng biktima dahil sa lakas ng puwersa ng lalaki. Matapos mawala ng malay, nagawa pang pagsamantalahan ni Ray ang kawawang biktima. Tinakpan ng sako ni Ray si May para pagtakpan ang kanyang ginawa. Kinuha din ni Ray ang cellphone at pera ng dalaga at saka tumakas. Sa kabilang banda naman, makalipas ang ilang oras, katakatakang hindi pa umuwi si May. Ilang beses siyang tinawagan ng kanyang tita at mga magulang
pero ni isang beses ay hindi ito sumagot. Maya-maya pa ay may sumagot sa cellphone ni May. Sinabi ng kanyang nanay kung nasaan man siya ay kailangan niya nang umuwi. Pero walang nagsalita sa kabilang linya at bigla na lang ibinaba ang telepono. Dito na nagsimulang kabahan ang mga magulang ni May kung ano ang nangyari sa kanilang anak. October 29, nang nagpunta sila sa mga kaibigan ni May para ipagtanong kung nagpunta ba sa kanila ang dalaga. Subalit ni isa sa mga iyon ay walang nakakaalam kung nasaan siya. Nang araw din na iyon, nagpunta sina Rachel at Ernesto sa istasyon ng mga pulis. Subalit makalipas ang ilang araw, walang nakuhang update ang mag-asawa kung nasaan ang kanilang anak. Nagpakalat naman ang mga kaanak ni May ng missing person poster tungkol sa kanyang pagkawala. Hanggang sa hapon nga ng October 31, natagpuan ng labi ng isang babae. Sa kabilang banda naman, nasa istasyon ng mga pulis ang mga magulang ni May at nagpunta sila para manghingi sana ng update dahil 3 araw nang nawawala ang kanilang anak. Ipinakita sa kanila ng mga pulis ang picture ng relos na suot ng biktimang natagpuan sa bakanting lote. Napaiyak na lang si Rachel na sabihin niya sa kanyang asawa na yon ay relo ng kanilang anak. Agad na dinala sa lote ang mag-asawa. Doon na nga nila nakumpirma na si May ang natagpuang babae sa lote. Ang investigasyon. Sa investigasyon ng mga pulis, posibleng ilang araw na ang labi ni May sa lote. Nakuha sa tabi niya ang ilan sa kanyang mga personal na gamit, pero nawawala ang kanyang cellphone at pera. Base naman sa autopsy, pananakal ang sanhi ng pagkamatay ni May. Sinuyod ng mga pulis kung saan posibleng sumakay si May papunta sa simbahan. At sa isang tindahan na babaan ng bus, nakita nila ang isang CCTV. Humingi sila ng kopya ng CCTV para i-check kung ano ang nangyari sa dalaga. Doon na nila nalaman na sumakay nga ng pedicab si May at may nakasabay pa nga siyang isang babae. Hinanap ng mga pulis ang naturang pedicab na siyang sinakyan ni May. Kasabay nito, nakausap din nila ang balut vendor na nakasabay ni May ng gabi ng krimen. Ayon sa babae na pangalanan na lang nating Badet, nakasabay niya si May sa isang pedicab. Kwento niya, napansin niyang nakainom ang driver ng pedicab kaya tinanong niya nga ito kung kaya pa ba niyang mag-drive. Hindi naman daw sumagot ang lalaki pero nang ibaba siya ng driver, pinayuhan niya itong umuwi na matapos ihatid si May. Nakilala ng babae ang pedicab driver na si Ray. Agad naman siyang hinanap ng mga pulis at natagpuan nga nila ito sa kanyang bahay. November 1, dinala ng mga pulis ang lalaki sa police station para questionin. Nakainom pa nga umano si Ray nang siya ay dalhin sa police station. Paulit-ulit na tinanong ng mga pulis ang lalaki tungkol kay May. Makalipas ang 1 oras ay umamin na nga ito na siya ang pumatay sa dalaga. Ayon kay Ray, nakainom siya ng gabing iyon. Sa isang kuha naman ng CCTV, bandang pasado 7:00 ng gabi, makikita ang pedicab ni Ray na ilang beses dumaan malapit sa pinangyarihan ng krimen. May nakapagbigay ng impormasyon sa mga pulis na may cellphone si Ray na hawak at dinala pa umano ito sa isang repair shop para i-reformat. Nagtungo naman ang mga pulis sa repair shop kung saan nagpunta umano si Ray. Nakumpirma nga nila na may dinalang cellphone si Ray sa kanila. Sa panayam naman kay Ray, itinanggi niya ang krimen. May 2 lalaki daw na humatak kay May na siyang responsable sa pagkamatay nito. Nang mangyari nga iyon, lasing umano siya kaya hindi siya sigurado sa mga nangyari. Inamin din niya na nahulog daw ang cellphone ni May na kanyang kinuha at ipinaayos. Pero kinasuhan pa rin si Ray ng homicide, robbery at pangahalay. Siya ay kasalukuyang nakakulong at wala pang hatol na lumalabas para sa pagpatay niya kay May. Hindi naman isinara ng mga pulis ang investigasyon na posibleng may kasabot nga si Ray. Lumabas naman sa balita na mayroon pang isang inaresto na may kinalaman sa kaso at ang isa ay pinaghahanap pa ng mga pulis. Hindi naman na nilabas pa sa publiko ang detalye ng iba pang mga sospek. Malaki ang pasasalamat ng pamilya ni May na mabilis nadakip ang sospek at sana nga ay tuluyang mabigyan ng hustisya si May. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions.
Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!